Number 12, Brahma. Ito ay kilala sa malaking sukat at mabigat na katawan. May mga tandang na maaaring umabot ng 14 pounds hanggang 18 pounds. Meron silang malalaking ulo, mababang kilay at mabubuhok na binti. Mahinahon at mapagkakatiwalaan sila at kilala rin sa magandang pangingitlog. Mahal ang Brahma dahil sa kanilang laki at itsura at reputasyon bilang isa sa pinakakilalang heritage breeds. Noong 1800s, ang pares ng Brahma ay umaabot ng hanggang mahigit 8,400 pesos. Pero ngayon ay tinatayang nasa 1,400 to 2,800 pesos bawat ibon, depende sa quality. Dahil sa sukat at pagiging mabait, naging paborito ang Brahma ng mga backyard chicken keepers. Tinatawag pa nga silang hari ng mga manok dahil ang laki at presensya nila para bang hari sa bakuran. Number 11, Bresse Gaulois. Ito'y nagmula sa Rehiyong Bresse sa Pransya at may 4 na kinikilalang kulay: puti, itim, asul at gray. Ang puting Bresse de Beni ay may espesyal na proteksyon sa pangalan at quality, kaya't mahal ang presyo nito at tinatawag na Poulet de Bresse. Nilarawan din ito bilang reyna ng mga manok or manok din ng mga hari. Dahil sa kontroladong pag-aalaga at premium na lasa, ang imported na Bresse ay maaaring umabot ng 30,000 hanggang 50,000 pesos bawat manok. Ang mas karaniwang uri naman gaya ng American Bresse ay mas mura at maaaring magsimula sa humigit kumulang 1,700 pesos. Ang 3 kulay ng Bresse ng puti, itim at asul ay sinasabing sumisimbolo sa watawat ng Pransya. Sa Pilipinas, tinuturing itong kulinaryang kayamanan para sa mga mahilig sa gourmet na pagkain. Number 10, Liege Fighter. Isang Belgian game fowl na kilala sa agresibong lakas na ugali at malalaking paa at kalamnan. Maaari silang lumaki ng doble sa sukat ng mga ordinaryong game fowl at mga binti na kasing laki ng mga pabo. Bagamat nilalaban noon, ngayon ay ginagamit sila bilang proteksyon sa mga kawan dahil sa laki at tapang nito. Ang mga sisiw ng Liege Fighter ay tinatayang nasa 3,100 hanggang 5,600 pesos, habang ang mga pullet o batang inahin ay maaaring umabot sa mahigit kumulang 8,400 pesos. Para sa mga kolektor, ang bihirang kulay o bloodline ay maaaring mas tumaas pa ng presyo. Tinatawag silang hook buster dahil kaya nilang takutin ang mga ibong mandaragit. Sa kabila ng matigas na itsura, maraming nag-aalaga ang nagsasabing maamo sila sa tao. Death Layer. Ito ay kilala sa kakayahan nitong mangitlog hanggang sa huling hininga. Nagmula ito sa Germany at may itim na balahibo na kumikislap ng berde at lila. Kasama nito ang maliit na cushion comb. Ang kakaibang pangalan nito ay naging dahilan kung bakit mas lalo itong naging interesado para sa mga breeder at poultry collectors. Dahil bihira at mataas ang demand, ang pullet ng Death Layer ay tinatayang umaabot sa 14,000 pesos bawat isa. Sa Pilipinas, paborito ito ng mga breeders at naghahanap ng mas mataas na produksyon ng itlog. Sinasabing nagtataglay ito ng huling hirit pagdating sa pangingitlog dahil hindi sila tumitigil hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Number 8, Jersey Giant. Isa sa pinakamalaking breed ng chicken. Ang mga tandang ay maaaring tumimbang ng 13 hanggang 15 pounds, habang ang mga inahin ay 11 pounds. May taas na 22 hanggang 26 inches ang tandang at may mahabang katawan at malapad sa likod. Sa kabila ng laki, ang Jersey Giant ay docile at mellow. At maraming nag-aalaga ang nagsasabing mabait ito kahit sa mga bata. Karaniwang nasa 2,200 pataas ang isang sisiw. Ngunit ang lahing may mataas na pamantayan ay maaaring lumagpas ng 5,600 bawat ibon. Ang laki at matagal na paglaki nito
ay nagpapatas din ng gastos at pagkaing pinapakain. Kaya't mahal din sila sa pag-aalaga. Dahil sa laki, may mga gumagamit ng Jersey Giant bilang pang-turkey sa pista. Isang manok na pwedeng ipanghalili sa pabo or sa Noche Buena. Number 7. Serama. Ito'y nagmula sa Malaysia at kilala bilang pinakamaliit na lahi ng ibon sa mundo. Ang taas nito ay nasa 6 hanggang 10 inches lamang at may iba't ibang kulay at balahibo. May mga puti at itim na variant at pinapahalagahan ito sa mga palabas, exhibitions at specialized breeding. Dahil sa kakaibang sukat at bihirang mga lahi, ang presyo ng semana ay tinatayang nasa 3,900 pesos bawat ibon. Mas mahal ang mga inahin at show quality na klase. Sa Pilipinas, may mga breeders na nagbebenta ng semana na umaabot 10,000 pesos pataas depende sa linya ng dugo. May kwento na sa mga paligsahan sa Malaysia, sinusukat patitindig at post ng serama para silang modelo sa fashion show dahil may sariling categories at poses. Number 6. Orpington. Isang dual-purpose breed. Ibig sabihin, magaling ito sa karne at itlog. Maaari itong magbigay ng 200 hanggang 250 na itlog sa isang taon. Ang mga tandang ay tumitimbang ng 12 pounds habang ang mga inahin ay nasa 8 pounds lamang. Kilala sila sa malambot at mabuhok na balahibo na may kulay mula sa itim, blue, splash, lavender at iba pa. May reputasyon din ng Orpington na napaka-docile, tahimik at mabait sa mga bata. Para sa bihirang kulay tulad ng lavender or jubilee, ang presyo ay maaaring umabot ng 39,000 pesos. May mga pagtataya rin ng mga umaabot ito sa humigit kumulang 20,000 pataas depende sa uri at kalidad. Ang karaniwang buff Orpington ay mas mababa ang presyo pero patuloy ang mataas na demand kaya't nananatiling mahal. Dahil sa kalmado at masunuring disposisyon, madalas na pinapakita ang Orpington sa mga bata bilang manok na parang aso dahil maaari itong talungin at pakainin ng hindi nangangagat. Number 5. Silky. Kilala rin bilang Chinese Silk Chicken ay may malambot na balahibo na parang seda. Meron silang itim na balat at buto, asul na earlobes at 5 ang daliri sa bawat paa, higit sa karaniwang 4. Sikat sila sa mga palabas at ginagamit ding inahin sa pagpipisa dahil sa kanilang pagkahilig sa pag-brood. Ang mga silky, lalo na ang bihirang kulay, ay maaaring umabot na himigit kumulang 10,500 pesos pataas bawat ibon. Ang mga ordinaryong kulay ay mas mura pero mananatiling mataas ang presyo dahil sa kakaibang itsura at magandang ugali. Sa China, tinatawag ang silky na wuguji, na ibig sabihin ay itim buong buto ng manok. Sa Pilipinas, popular sila bilang alagang pambahay dahil mistulang pusa ang himulmol na balahibo at mahinhin na kilos nito. Number 4. Kadaknath. Ito'y kilala sa gray-black meat at balat na dulot ng melanin. May 3 variety sila: jet black, golden black, at penciled. Ang mga tandang ay may timbang na 1.8 hanggang 2 kilos, habang ang inahin ay nasa 1.5 kilos lamang. Ang kanilang mga buto, dugo at laman loob ay itim din. Kilala sila sa pagiging matibay sa malupit na klima at pinaniniwala ang may medicinal value ang kanilang karne at itlog. Ang Kadaknath ay maaaring umabot ng hanggang 56,000 pesos bawat ibon sa mataas na quality na talaan, habang may ibang pagtataya na nasa 14,000 pesos bawat isa. Dahil sa limitadong supply at kakaibang katangian, patuloy na tumataas ang halaga nito sa Pilipinas. Sinasabing pinapalaki ng mga tribal sa India ang Kadaknath bilang simbolo ng katatagan,
Sa Pilipinas naman, tinatawag itong black chicken ng India at sinasabing masarap ipaksiw dahil sa kakaibang lasa. Number 3. Ayam Ketawa. Kilala bilang laughing chicken. Ito'y nagsimula sa South Sulawesi, Indonesia. Kilala sila sa kanilang huni na kahawig ng tawa ng tao. Dati, sila'y alaga ng mga maharlikang buginis at tinuturing na simbolo ng katapangan at katayuan sa lipunan. Ngayon, lumalawak sila sa mga paligsahan sa pagiging pinakamatagal at pinakamagandang pagtilao. Ang mga quality na ayam ketawa ay maaaring umabot ng 112,000 pesos bawat tandang. Sa lokal na merkado, ang sisiw ay maaaring magsimula sa 10,000 pesos pataas. May mga competition sa Indonesia at maging sa mga kolektor sa Pilipinas kung saan sinusuri ang tawa ng bawat ayam ketawa. Kung mas mababa at mas malutong ang tawa, mas mataas ang premyo. Number 2. Dong Tao or Dragon Chicken. Ito'y nagmula sa Vietnam at kilala sa makakapal at makakaliskis na binti. Dating iniaalay ito sa mga hari at para sa seremonyal na okasyon. Ang karne nito, lalo na ang malalaking paa, ay tinuturing na delicacy. Mahina silang magpalaki dahil sensitive sila sa klima at mabagal lumaki. Dahil sa limitadong supply at tagal ng paglaki, ang Dong Tao ay maaaring umabot ng 112,000 pesos para sa isang inahin. Sa Pilipinas, madalang sila, kaya't mas mataas ang presyo. May paniniwala sa Vietnam na mabuti raw pampaligaya ang pagkain ng binti ng Dong Tao. Sa Pilipinas naman, tuwing may imported na Dong Tao, nag-uunahan ng mga kolektor dahil sa kakaibang itsura nitong parang paa ng dinosaur. And at number 1, Ayam Semani. Ang Lamborghini ng mga manok. Pinakabihira sa lahat ang animal na ito. Balahibo, balat, laman, buto at maging mga laman loob. Ang itsurang ito ay bunga ng fibromelanosis, isang mutation kung saan sobrang pigment ng melanin. Nanggaling ito sa Java, Indonesia at tinatawag na Lamborghini ng mga poultry dahil sa kakaibang presensya nito na super black. Ang bawat ayam semani ay maaaring umabot ng humigit kumulang 140,000 pesos bawat isa, habang ang isang pares ay maaaring umabot ng 280 pesos. 280,000 pesos. Dahil sa sobrang bihira, maaari pang mag-triple ang presyo. Sa Pilipinas, depende sa breeder, purity ng bloodline at importation cost. Sa culture naman ng Indonesia, sinasabi raw na may espiritual na kapangyarihan ng ayam semani at ginagamit ito sa seremonya upang magdala ng swerte. Sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng ayam semani ay parang pagkakaroon ng sports car, pang-display at simbolo lang ng kayamanan. At yan ang ating pinakamahal na mga manok sa buong Pilipinas. Kung nagustuhan yung ating story at video for today, please comment, tak talaok. At syempre naman, mag-comment kayo, mag-subscribe, i-share at i-like ang ating channel. At tandaan, may Pinoy dito, may Pinoy dyan, may Pinoy doon, at may Pinoy's World TV.